everyone. Ayan. Are you blessed? God is good. And all the time. Okay, God is so faithful. God is so gracious. He is our King of Kings and Lord of Lords. So sa umagang ito, I'm so happy seeing every one of you here. And alam ko, dobling pagpapala ang ating matatanggap with the man of God na muli kasama po natin. Sabi ko nga, I don't have to introduce him so much kasi kilalang-kilala na po natin siya. Sabi nga po niya, every time na nandito siya, ang feeling niya, hindi lang siya kapamilya, siya rin ay kapuso. Amen po ba? Yan. So, sa mga hindi pa po nakakarinig about him, siya po ay nagpapastor sa Santa Maria, Bulacan, Victory Chapter. And we are so blessed na umupo po under his anointing kasi yung pong church nila dati 4 services when the time na mag-start siyang tumayo dito. Pero ngayon, 6 services na ba? Parang isipin nyo, paano nangyari yun na naging 6? Eh, mostly ang church lang naman, 4 na service yan. 8, 8, 10, then mga 1 or 2, and then 4. So, nagkameron po ng extension. Yung church nila, nagkameron ng extension. Kaya po, nagkameron ng another 2 services in the morning and in the afternoon. Yan. Kaya po ganun siya ka-busy, but even though andito po siya, pinaunlakan tayo. So, medyo mahaba po siyang magsalaysay ng mga salita ng Diyos. Kaya po hindi ko na po hahabaan ang aking pagsasalaysay tungkol po sa Kanya. Ang masasabi ko lang po, sa biyaya ng Diyos, talaga pong napaka-energetic nitong taong to. Siguro kahit 3 oras siyang magsalita, hindi siya mauubusan. And yung energy niya, talagang hindi nagbabago. So full of God's Spirit in Him. So ladies and gentlemen, GU's Church, let us all welcome the man of God, the messenger of God, Pastor Red Pondang. Thank you po, Pastora Joy, and good morning to everyone. Una po ay gusto kong i-honor lang si Pastora Joy for what she's doing sa church. Pwede bang palakpakan natin ang inyong senior pastor for what she's doing? And alam niyo po ba na mahirap pong maging pastor talaga? Hindi niyo lang po alam, pero ang isa sa hirap namin kasi kapag nag-iisa na lang kami, iniisip pa rin yung simbahan, iniisip pa rin yung kapakanan ng mga may pamilya na kami, iniisip pa namin yung buong church. Yung church ay marami po talagang tao. Kaya we're thinking of that. Another is, gusto ko lang pong i-honor, pasensya na special mention ko si Ate Tina at saka si Kuya Olan. Kasi na-miss ko po sila. We've been together and parang naging parte po sila ng aming pamilya. Ako po ang nagkasal kay Dan. Kaya sobrang ay tinuturing ko silang extension ng family namin. Of course, si Pastora Joyce. And kay Faith, nakakasal ko lang Faith. Nasaan ba yung husband na gwapo? Ako rin po ang nagkasal sa kanila kasi parang pamilya ko po ang GIOS eh. So, partnership po kami ni Pastora Joy, lalong-lalo na po kapag nagkakasal. And my prayer to everyone here ay lalo kayong pagpalain ni God. Okay? So, kaya sabi ko, blooming na blooming kanina si Faith. Parang nag-irradiate. Okay? And to everyone here, so sa lahat ng mga nandito ngayon ay I'm really excited to share God's Word today. So, magandang umaga. Can you please turn to the person besides you? Pakisabi lang sa katabi mo, masaya ako, ikaw yung katabi ko ngayon. Iparamdam niyo naman yung saya. Parang hindi kayo masaya. So, magandang umaga po. Tama po si Pastora. Napakadami ko po talaga. Alam niyo po ba kung ilan ang preaching ko ngayong araw? 4 ang preachings ko, Pastora, ngayon. So, hanggang gabi po ako magpipreach. So, pero I'm so excited. And kahapon po ay Sabado ng umaga, nag-preach ako sa isang anniversary ng church. Then maghapon po yun, I ended my day mga 7:30 na or 8 p.m. na ng gabi. Pero nare-refresh ka talaga kapag, alam mo yung pagsigad yung kumikilos, and kagabi nagka-quiet time ako, nag-worship lang ako, and I feel like nawala na lahat ng pagod ko the
the last week. Bago po ako magsimula, pwede po bang maanyayahan ang lahat na tumayo in reverence of God's word sa kanyang salita? In Deuteronomy chapter 7 verses 6 to 12 it says there, "For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession out of all these peoples who are on the face of the earth. It was not because you were more in number than any other people than the Lord set His love on you and chose you, for you were the fewest of all people. But it is because the Lord loves you and is keeping the oath that He swore to your fathers, that the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt." In verse 9, "Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God, who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments to 1,000 generations." Ang ganda po, no? In verse 10, "And repays to their face to those who hate Him by destroying them. He will not be slack with one who hates Him. He will repay him to his face. You shall therefore be careful to do the commandments and the statutes and the rules that I commanded you today." In verse 12, "And because you listen to these rules and keeps and do them, the Lord your God will keep with you the covenant and the steadfast love that He swore to your fathers." Pwede po bang maanyayahan ang lahat na yumuko? Lord, we thank you for this wonderful Sunday. Lord, I pray that your message, your word today will comfort us but at the same time rebuke us. Lord, iko-comfort kami ng word mo, pero iko-correct kami, babaguhin kami. Lord, strike the hearts of everyone that it will lead to a new life, a new perspective, even a new beginning. Lord, kung may mga pinagdadaanan man yung iba ngayon, Lord, I pray after this message, there will be assurance. Kung meron mang naguguluhan dito for direction, after this message, Lord, there will be a new direction. Kung meron man po dito, Lord, na kung saan in the middle of depression, Lord, after this message, Lord, magkakaroon sila, Lord, ng new light, a new beginning of a new direction in their lives. Lord, we thank you, we honor you. In Jesus' name we pray, amen. Pwede mo bang makaupo na ang lahat? And habang umuupo po kayo, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, mas paganda ka ng paganda. Sabihin mo lang, sa katabi naman, mas pagwapo ka ng pagwapo. Seryoso po talaga ito, hindi po ako nambobola at hindi ko kailangan mambola. Pag nasa Gios po ako, masaya po talaga yung puso ko kasi it's really an extension of family, and lalong-lalo na seeing yung parang mga kapamilya ko na nandito ngayon, and it really fills my heart with joy. Now, I'll go straightly with the word kasi matagal po ako mag-preach mahaba-haba po itong slide na to. Natanong nyo na po ba ito? And hindi ko po alam kung nadaanan nyo, no? Natanong nyo na ito, Lord, bakit yung buhay ko may mga time stagnant? Para bang wala nang nangyayari, and even hindi ko nga alam kung anong next na gagawin ko. May mga moment po ba na dumaan yun sa buhay nyo na, Lord, bakit parang ang stagnant ko ngayon? Hindi ko alam yung next na gagawin ko, hindi ko alam yung next na direction ko. Another is, kung ikaw naman yung tao na marami nang nagawa or marami nang na-accomplish, eto naman yung tanong mo, anong next? What's next? Ano yung next na gagawin ko? Or kayo po ba yung pangatlong tao na ito? Lord, bakit po ba hindi ko alam kung paano magsisimula? Kasi tuwing magsisimula ako, ang daming testing, or if you are in the middle of testings, trials ngayong oras na ito, maybe some of you here ay may pinagdadaanan na kung saan behind ng pagngiti mo ay may kalungkutan ka sa puso mo. Listen to this preaching because this will encourage you and give you direction kung ano ang malaking plano sa iyo ng Diyos. Pakitapik ulit yung katabi mo, pakisabi sa kanya, para sa iyo pala ito. Kaya makinig ka, bro or sister. Okay? So, ang title po ng preaching ko ngayon ay God's Purpose and Compassion. Okay? Yan. Okay, paano? Ayun, yan. God's Purpose and Compassion. Now, para lang po maintindihan nyo, ang binasa po natin ay book ng Deuteronomy. Yung book ng Deuteronomy, ito po yung paalala ng Diyos through Moises. Bakit? Kasi as you all know the story, ay yung mga Israelites po came from Egypt. Ngayon from Egypt, they wandered in the wilderness. Nung nag-wander sila sa wilderness, the book of Deuteronomy, ito po yung time na palabas na sila sa promised land. Ibig sabihin, ito po yung huling habilin. Can you say huling habilin?
As you all know, ang sinulat po ni Moises ay Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ibig sabihin, panghuling libro niya na itong sinulat, dying age niya na ito, and they're about to transition from wilderness to the promised land. Nakakasunod po ba kayo sa kwento? So yung Deuteronomy ay puno ng wisdom, puno ng direksyon kung ano ang next na gagawin mo, kasi nga si Moises ay pawala na, at ang gagawin nila, they will be living a life, a new life to the promised land na hindi nila kasama si Moises. Kaya napakaganda nitong message na ito na himayin natin ano ba ang purpose, ano po ba yung plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kasi nung time na yon, for 40 years, they wandered around. May papakita lang po ang illustration dito. Isipin nyo, nung time na yon, sila ay galing sa Egypt. So galing sila sa Egypt, so papunta sila sa Promised Land. Alam niyo po ba, kung eto, isipin niyo na lang yung TCL na to, ito po yung Egypt na kung saan nandoon sila. Alam niyo po ba, yung Promised Land ay nasa taas lang ng Egypt. Kaya pag tinignan niyo yung giyera ngayon sa Israel, yung Israel ay nandito, yung baba nila is Egypt, ganun lang siya kalapit. Pero alam niyo po ba, instead na dalhin sila ni God papunta doon sa Promised Land, alam niyo ang ginawa, pinapunta sila sa kabilang side, and this is the Red Sea. Tapos nung nasa Red Sea na sila, paikot-ikot sila sa Promised Land. Paikot-ikot sila sa wilderness. Ang tanong, bakit po ba instead na dumiretso na lang sila sa Promised Land, pataas, bakit pinadaan sila sa kabila, doon sa Red Sea, na kung saan may nakaharang na Red Sea? Then pagtawid nila sa Red Sea, ayun, nandoon yung desierto, yung wilderness. Tanong mo sa katabi mo, bakit kaya? Alam niyo po ba, ang ganda po ng perspective na to, kasi kung nandito sila at diretso sila ngayon doon sa Promised Land, nandito po yung mga higante na nalalabanan nila. And because of this, magkakaroon sila, they will have fear, matatakot sila. And of course, anong gagawin ng Diyos? Ang gagawin ng Diyos dahil makapangyarihan siya, ay ililigtas yung mga Israelita dito. Kapag nangyari ito, yayabang ang mga Israelites. Kasi ang iisipin nila, kami ang nakatalos sa mga kalabang ito. Alam niyo po ba kung anong ginawa ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos, pinadaan sila sa kabila dito sa Red Sea. Bakit? Kasi pag nahati ang Red Sea, hindi ito kayang gawin ng tao. May mga time na may ginagawa ang Diyos na nilalagay tayo, God allows us to be in the most impossible moment, hindi para pahirapan tayo, para this will be a place in which God can create a miracle na hindi kayang gawin ng tao. At kapag hindi kayang gawin ng tao, lalo kang magiging dependent kay God. Kaya nung time na yon, ano ang nangyari nung umiiyak na sila kasi parating na yung mga Egyptians, nahati yung Red Sea, and they saw kung paano mahati yung Red Sea. May mga time na hindi ka agad ibibigay ni God yung promised land sa'yo kasi baka yumabang tayong lahat. Ano ang gusto ng Diyos? Makita muna natin yung hardship, isik natin si God, at sa gitna ng mga pinagdadaanan natin, makikita mo the mighty hand of God kung paano siya kumilos, at kapag nakita mo ang pagkilos ng Diyos, lalong tatatag ang pananampalataya mo kasi yung hindi kayang gawin ng tao, nagawa ng Diyos. At dahil nagawa ng Diyos, hindi ka nabibitaw basta-basta sa pananampalataya mo. Bakit? Nakita mo yung kabutihan, katapatan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Pwede bang palakpakan natin si God? Now, let's go with the word, verse by verse. In verse 6, for you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be people for His treasured possession out of all the people who are all on the face of the earth. Now, I want to underline the word there, holy, chosen, and the word out of all the people. Tingnan niyo po, no? For you are a people. Though sinasabi ito sa mga Israelites, but remember, before we are Gentiles, pero nung nakilala natin si God, all the promises that was given to God ng Diyos nung Old Testament, we can receive it kasi na-receive natin si Jesus Christ. Isipin nyo na lang, personal ang Diyos dito, you are holy. Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang holy, pakisabi, you are holy. Bro, though hindi ka mukhang holy ngayon, pero papunta ka na doon. Another is, you are chosen. You are chosen,
You are a chosen and treasured possession. Isipin niyo to, naranasan niyo po ba to growing up, para bang ang daming mga negative mong naririnig sa buhay mo. May mga time kasi, kung paano ka pinalaki, indirectly naapektuhan ka. May mga time po ba rito, wala naman siguro sa Diyos, growing up, narinig mo to sa magulang mo, kahit 40, 50 years old ka na, ano ang sabi sa'yo, talunan ka, mahirap na tayo, mamamatay tayong mahirap. I'm not saying masamang maging mahirap, pero if you've heard this statement coming from your parents, ano ang sabi ng magulang mo, anak, yung lahi natin, bobo talaga tayo, huwag ka nang mangarap, huwag ka nang mag-aral. May mga ganun po growing up. May mga iba naman na talagang mahirap na tayo, anak, huwag ka nang mangarap. May mga iba naman growing up, kinumpara ka doon sa mga kapatid mo. Meron po ba ritong nakatira ka sa compound na kung saan kinumpara ka sa mga kamag-anak mo indirectly, ano ang nakita mo mas mababa ka sa ibang tao? Kaya, indirectly, natatakpan yung malaking plano sa'yo ng Diyos kasi ang naririnig mo, ang nakikita mo pa rin, yung mga bagay na sinabi sa'yo ng mga ibang tao na pandiliit. Kaya napakagandang reminder nito ni Moises ng Diyos, through Moises, na kung saan anong sabi niya, kung feeling mo wala kang mararating, tandaan mo you are chosen. Kung feeling mo, eto lang yung kaya mong gawin, minamaliit ka ng kapitbahay nyo, ng kamag-anak nyo, ng ibang tao, yung feeling mo wala kang worth, gustong sabihin sa'yo ng Diyos ngayon, you are His treasured possession. Growing up, I don't know kung naranasan nyo to, sa mga estudyante, yung papasok kayo, mga classmate mo, sobrang yayaman nung maliliit ka, tapos kayo, naalala ko na naman po kasi, Pastora Joy, ako po ay nag-aral sa pampublikong eskwelahan. Kasi kami po ay nagsimula talaga ng mahirap. Nag-aral po ako. Meron po bang tumira sa Baysa dito, sa Baysa or Caloocan? Ako po ay tumira sa Santa Quiteria. So, kung alam niyo po yun sa PUC sa Baysa, ako po ay nag-aral sa Santa Quiteria Elementary School na napakahirap. So, pagpapasok ako doon, ay may katabi po kaming private school, yung Santa Quiteria, may katabing private school, na kapag dumaraan may mga Land Cruiser, ang gaganda ng mga sakyan. Tapos ako, naglalakad lang ako. Sabi ko, Nay, kailan kayo tayo magkakaroon ng sasakyan? I was grade 1, grade 2. Tapos, mararamdaman mo, kasi pader lang yung pagitan ng eskwelahan, makikita mo yung mga classmate ko, pag nagbubukas ng pagkain, ang sasarap ng mga baon. Tapos pag binuksan ko yung baonan ko, munggo, alam mo yung pagkain ng mga mahirap, sorry po, no? So tapos may mga time, yung baong ko, nawala ng trabaho yung tatay ko, pag bukas ko ng baonan ko, yung kanin, ang ulam ko, bagoong. Na kung saan, pag binuksan mo, lahat nagtatakip ng ilong. May mga ganun mo, no? Tapos, and during that time, sabi ko, Lord, nung growing up, nung bata po ako, bakit yung mga classmate ko ganito samantalang kami lang ito? And if ikaw yung kabataan na nag-aaral na nararamdaman mo yon and you feel like you are less than other people, mas mababa ka sa ibang tao, and even kung kayo ay pamilya ngayon na feeling mo walang-wala ka at mas meron yung kapitbahay mo at ang nararamdaman mo ay mas mababa ka sa ibang tao, gustong sabihin sa'yo ng Diyos ngayon, you are my treasured possession. Yung value mo is not based on what you have. Yung value mo ay based sa kalakihan ng Diyos sa buhay mo. Yung value mo, hindi yung mga sinasabi ng mga tao, pero kung ano yung sinasabi sa'yo ng Diyos. Ganda, no? So sabi roon, out of all people who are on the face of the earth. And this leads me to the first point. He chose you. Pinili ka ng Diyos. May mga time, it's a matter of how you think of it. Kapag sa simula pa lang ang feeling mo, talunan ka na. Kung ang feeling mo ay walang mangyayari sa buhay mo, yun talaga yung mangyayari sa buhay mo. Pero Moises started with saying, you are holy. You are a treasured possession. You might not have everything in this world. Pero having God in your life ay parang meron ka na rin ng lahat ng bagay sa mundo. Kaya if you feel lost, if you feel na para bang mababa yung value mo, kung minaliit ka ng kapitbahay nyo, minsan kasi ang value ng tao sa kapwa niya tao ay kung anong meron siya. And take note, kahit na anong meron ka ngayon, tandaan nyo po ito, there will be people na mas meron sa'yo. Let me give you an example. Sorry po with the word, no? Yung taong grasa, nangangarap siya
na kahit may makain lang. Yung may nakakain na konting-konti nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Yung may sariling bahay, nangangarap na may sariling sasakyan. Yung may sasakyan, nangangarap ng mas may magandang sasakyan. Yung mas may magandang sasakyan, yung merong Vio, may brand pa nangangarap na magkaroon sana ako ng mid-size utility van or Innova. Yung may Innova, nangangarap na magkaroon ng Fortuner. Yung Fortuner, nangangarap magkaroon ng sports car. Yung may sports car, nangangarap na magkaroon ng 2 sasakyan. Yung merong 2 sasakyan, nangangarap na magkaroon ng 3 sasakyan. Yung merong 3 sasakyan, nangangarap ng magkaroon ng 2 bahay. Hindi po natatapos ang desire ng tao. Kung ang basis mo ay magkaroon ka ng lahat ng bagay sa mundo, alam niyo po ba na hindi ito matatapos? At ang mahirap, kapag hinabol mo yung desire mo at yung gusto ng mundo, mapapagod ka. At kapag napagod ka, titigil ka na lang at madedepress ka. Pansinin niyo ito, ang daming mayayaman na sa dulo, mga artista influential na depressed. Bakit? Isa lang ang ibig sabihin. Ang importante ay hindi yung meron ka, importante kung sino ang meron ka. At kung ang Diyos ay meron kang lahat sa buhay mo. Pwede bang palakpakan natin si God? May mga time, and that's really a reality, kapag tumingin ka, laging mas may better sa'yo. Tandaan niyo po yan, kahit gaano kakayaman, may makikita ka na mas meron siya sa'yo. At kapag tumingin ka sa mga bagay na meron siya at wala ka, malulungkot ka. Pero pag ang tiningnan mo, yung Diyos na meron ka, you might not have everything in your life, pero may Diyos kayo. Sumasamba kayo every Sunday sa Diyos. Magkasama yung pamilya ninyo, binibless yung mga anak nyo. Let me tell you this, maraming tao na walang ganto, pero meron ka. Kaya para sa akin, mas blessed ang buhay mo kesa sa mga, sorry for the word, yung mga kilalang tao, pero hindi mo alam yung lungkot na pinagdadaanan niya. Minsan, kailangan mong maintindihan, makita na pinili ka ng Diyos. At dahil pinili ka ng Diyos, just the mere fact na meron kang Diyos, it is an assurance that you already gained, that you already have everything. Pero pag ang Diyos ang nawala sa iyo, ito ang pinakamalungkot na bahagi ng buhay ng isang tao. Kaya kung meron ka mang ilalaban, ito yung relasyon ninyo sa Diyos. I like this, sabi po sa John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit shall abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Ang ganda po ng part na to, you did not choose me, but I chose you. Wala tayong pwedeng maipagmayabang sa Diyos. Hindi tayo ang namili sa Diyos. Actually, ang Diyos ang namili sa atin. May mga time, kung babasahin niyo po yung Bible, I like the story, nung time, alam niyo po ba yung sa New Testament, meron doon na pinalaya ni Jesus yung demon-possessed man. Alam niyo po ba, pwede naman siyang pumunta sa ibang lugar, pero alam niya na doon sa lugar na yon ay sobrang in bondage yung demon-possessed man. Alam niyo ginawa niya, pinuntahan niya. Hindi po totoo na tayo ang unang lumapit sa Diyos. Ang Diyos ang unang pumili, lumapit at nagmahal sa atin. Alam niyo po ba yung kwento ng woman in the well? Yung babae na nandoon sa well, na kung saan nagpupunta ng alas 12 ng tanghaling tapat, kahit mainit. Alam niyo po ba maraming pwedeng rutang daanan si Jesus papunta sa destination niya? Pinili niya yung ruta na kung saan madadaanan niya yung woman in the well ng sakto alas 12. Bakit? Alam niya nung time na yon, kailangan maranasan ng babaeng ito ang Diyos. May mga time, alam niyo po ba, in one moment in your life, may nakausap kayo at nasharean kayo na bago yung buhay niyo. Alam niyo po ba yung tao na yon ang ginamit ng Diyos para makilala mo siya? Bakit? Ang Diyos yung unang lumapit sa atin. Ang Diyos ang unang pumili sa atin. It was not because you were more in number than any other people that the Lord set His love on you and chose you, for you were the fewest of all people. Tingnan niyo po ito, no? Hindi dahil marami ang Israel. Hindi dahil malalakas sila. Actually, galing nga sila sa slavery eh. Kaya nga minsan ang ginagamit ng Diyos, yung mga mahina, yung mga fool, para i-fool yung mga wise. At kung ikaw ay nandito ngayon and you feel like parang walang-wala ka, you feel like parang ang liit-liit ninyo, tandaan ninyo, may malaki kang Diyos.
Lahat ng kaliitan mo ay kapag meron kang Diyos, mas mamamagnify ang Diyos, not because mababa ka, not because walang-wala ka. Kung ang Diyos ay meron ka, na kung saan napakalaki ng Diyos, yung kalakihan ng Diyos, hindi ka, kulang ka man sa lahat ng bagay. Pero kapag kaya nga ang ganda nung verse sa Bible sa John, sabi doon, you must increase and I must decrease. Ibig sabihin, habang nakikilala mo ang Diyos, lumiliit ka at lumalaki ang Diyos. Bakit? Kasi may mga time yung kaliitan natin ay gagamitin ng Diyos para makita ng mga ibang tao, wala ito dati, ganito yung buhay niya. Pero nung nakilala niya ang Diyos, nagbago yung pamilya niya. May mga time, yung mga kahinaan natin, yung mga kawalan natin will be used by God to become one of the most powerful testimony na makikita ng ibang tao. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, God is on a process of making you a better person. Yan. Sabi mo na sa katabi mo, papakisabi sa kanya, God is on a business in making you a better person. Compare your life today. Sabi sa verse 8, but it is because the Lord loves you. Sobrang ganda po at napaka-personal ng word na ito. But it is because the Lord loves you. Napakaganda nung Bible reading natin. No? Isa-isa pinili ka niya. Bakit kanya pinili? Kasi sa simula pa lang, ang Diyos ang unang nagmahal sa iyo. But it is because the Lord loves you. Whenever you feel tired, whenever you feel lonely, whenever you feel alone, may mga time you feel rejected, may mga time na kung saan feeling mo pinag-uusapan ka ng mga kapitbahay ninyo, may mga time feeling mo minamaliit ka ng mga kamag-anak mo, feeling mo parang mababa yung worth mo. Remember this word, but it is because the Lord loves you. Sa simula pa lang, minahal ka na ng Diyos. And is keeping the oath that we swore to your Father. Kung ano man ang pinangako sa iyo ng Diyos, tutuparin niya. Sabi nga sa Bible sa Philippians 1:6, kung ano ang sinimula ng Diyos, tatapusin niya. What the enemy meant for evil, iti-turn niya into good. Kapag hindi ka bumitaw sa Diyos, in Romans 8:28, all things will work together for the good of those who love Him. Ang pinakamagandang direksyon mo sa buhay mo ay ang nakakapit ka sa Diyos, sumunod ka sa Diyos, walang talo ang buhay kapag ang Diyos ang pinanghawakan mo. Magkaroon ka man ng mga pagsubok, magkaroon ka man ng problema, sa dulo nito, ang makikita mo ay ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Bakit hindi? Wala po ni isang pangako ang Diyos sa Bible na hindi niya tinupad. Same sa inyo, tutuparin niya ang lahat ng pangako niya sa iyo. Pwede bang palakpakan natin si God? Pastor, bakit ang dami kong mga pinagdadaanan? Bakit? Simply because, Lord, bakit may mga prayer ako na hindi pa rin dumarating? Kala ko ba, ang tanong, yung ba ang pangako ng Diyos o gusto mo lang? May mga time, i-delay ng Diyos yung mga gusto natin, hindi niya, kailangan i-differentiate natin, pangako ba ito ng Diyos? O ito ba ay gusto lang natin? May mga time, yung plano at gusto natin, yun ang mangwawasak sa atin. And I preached this one time sa isang preaching natin, yung isang tao nang nangarap na magkaroon ng ganito, nung nagkapera ng babae, nawasak yung buong pamilya nila. Kaya hindi lahat ng gusto mo at plano mo ay pangako ng Diyos. May mga time, hindi mo lang alam, tinupad na ng Diyos yung pangako niya sa iyo simply because buo yung pamilya mo, simply because magkasama kayo, simply because may Diyos ka sa buhay mo. Sa simula pa lang, naranasan mo na yung pagmamahal sa iyo ng Diyos. Know therefore that the Lord your God is God, the faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Church, number 1, He chose us, pinili niya tayo. Pero hindi enough or titigil lang sa pagpili sa atin. Kasi nung pinili niya tayo, ipiprepare din tayo ng Diyos. Pakitapik naman yung katabi mo, pakisabi sa Kanya, He prepares us. So kung pinili ka ng Diyos, ipiprepare ka niya. Parang ganito, hindi pwede na pinili ka na lumaban sa gyera na walang preparation na gagawin sa'yo. Hindi ka dadalhin ng commander mo sa isang gyera nang wala kang alam na hindi mo alam kung paano lumaban. Kung pinili ka niya, ipiprepare ka niya and He will prepare us. I like this in verse 8, but it is because the Lord loves you and is keeping the oath that He swore to your fathers
that the Lord has brought you out with a mighty hand and redeem you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Alam niyo po ba kung paano prepare ng Diyos yung mga Israelites na kausap niya dito sa kwentong ito? Alam niyo po ba yung unang preparation? Inalaw ng Diyos na maging slave sila ng Egypt. The slavery, tingnan niyo po, no? Yung preparation is not always a magnificent picture. It's not always a wonderful picture na mayaman ka, meron kang lahat. Alam niyo po ba, ang preparation may mga time. Naranasan niyo na po ba ito? One time pagkagising mo, may narinig ka na lang balita na bigla na lang may dumating na problema sa buhay ninyo na-share ko na ito. Many times, nagulat na lang ako, tumawag yung nanay ko, anak, diagnose ako ng cancer. Did you ever experience this? Why? Ang preparation is not always sobrang ibibigay sa the best. Minsan ang preparation ay problema, pero pag nalagpasan mo yung problema mo, may gem, merong treasure sa loob ng problema. Kasi habang pinagdadaanan mo tong problema na to, lalong nagiging personal sa iyo ang Diyos. Lalong lumalapit sa iyo ang Diyos. How many people here, kaya ka nasa church ngayon? Kasi nagkaroon ka ng pagsubok before. Hinanap mo ang Diyos. Ang totoo, hindi ang Diyos ang hinanap mo. Ang Diyos inalaw yung problema na yon sa iyo para hanapin mo siya, kasi sa dulo siya ang nauna na lumapit at nakipagrelasyon at nagmahal sa iyo. Are you having your Egypt moment today? Alam niyo po ba yung larawan ng Egypt? Ang larawan ng Egypt ay slavery and bondage. Kung kayo ay nasa slavery or bondage moment, ano ang gustong sabihin sa iyo ng Diyos? Kapag nagtagal ka sa Egypt moment mo, lalo kang mababandage. Bakit? Ang Egypt is a picture of bondage. Tanikala. Para kang nakatali. Kaya inalaw ng Diyos na nasa Egypt sila under slavery para makita nila kapag nalagpasan nila yung Egypt moment nila, ang Diyos ang nag-deliver sa kanila. Ang Diyos ang nagpalaya sa kanila. And if you are free, kung papalayain ka ng Diyos, makakalaya ka. And the reason, kung meron man ditong under bondage ngayon, you might be in bondage of sin. You might be in bondage of lust, sexual immorality. You might be in bondage na kung saan ay may mga hindi magandang nangyayari sexually sa buhay mo ngayon sa eskwelahan ninyo. Pero kapag pinalaya ka ng Diyos, makakalaya ka. Alam niyo po ba, ang ginawa ng Egypt sa kanila ay nilagay sila, kumbaga parang nakabandage pa rin sila. May kikwento po ko sa inyo. Alam niyo po ba, merong isang kwento sa Bible, sabi ng mga ibang mga tao, eto raw yung kwento sa Bible na napaka-unfair ng Diyos nung time ni Moises. Gusto niyo bang malaman yung kwento na yon? Sabihin niyo, ano po yon? Meron pong isang kwento sa Bible na ang sabi ng mga tao, napaka-unfair naman ng Diyos. Bakit? Kasi sa Book of Exodus ay binigay po yung 10 Commandments. Can you say 10 Commandments? Alam niyo naman po ito, yung unang part ng libro ay batas ng Diyos, yung pangalawang part ng libro ay batas ng tao. Okay? Meron po doon sa batas ng Diyos ay Sabbath day. Naalala niyo po yon? So may kinuman ng Diyos na kung saan kapag Sabat ay huwag kayong magtatrabaho. Nakakasunod po. Ang problema, itong lalaking ito, meron pong isang lalaki na kung saan, eto yung commandments ng Diyos, he disobeyed. Alam niyo ginawa niya? Nung time na yon, nung Sabbath day, kumuha pa rin siya ng kahoy. Alam niyo ginawa niya? Pagkakuha niya ng kahoy, nagtrabaho pa rin siya ng whole day. Alam niyo po bang ginawa ng Diyos sa kanya? Namatay siya. Kaya sabi ng mga tao, and some of the Bible scholars, this is one of the most controversial death. Bakit? Kasi wala naman siyang pinatay. Wala naman siyang ginawang masama. Ang ginawa niya lang ay kumuha lang siya ng kahoy, nagagamitin nila, pamilya, pero pagdating niya, dahil he disobeyed God, namatay siya. Tanong niyo po kung bakit siya namatay. Tanong niyo, bakit? Ito po ay nakalagay sa Bible. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang nangyari sa kanya, kahit na eto na yung buhay na binibigay sa kanya ng Diyos, nasa bondage pa rin siya ng slavery. May mga time na pinalaya ka na ng Diyos, binabalikan mo pa rin yung mga bondages mo sa buhay mo.
Pinalaya ka na ng Diyos, nakakulong ka pa rin at bumabalik ka pa rin doon sa dating ikaw. Kaya nung time na yon, it's not an issue ng pagkuha ng kahoy. It's an issue of pinalaya ka na eh. But yet, in bondage ka pa rin dito. And what happened sa application sa buhay natin? What are your bondages na pinalaya ka na ng Diyos? Huwag ka nang bumalik kasi mas malaki ang pangako na ibibigay sa iyo ng Diyos. Are you in the middle of bondage? Are you in the middle of slavery? Ikaw ba ngayon, yung parang nasa Egypt moment ngayon, na kung saan slave ka kasi may mga utang ka na hindi mo nababayaran? Let me tell you this, kaya kang palayain ng Diyos. Are you in a bondage na kung saan feeling mo nawawasak na yung relationship ng pamilya ninyo at may bandage kayo na kung saan ang bandage ng lahi ninyo, broken family, kayang putulin ng Diyos ang lahat ng bandages na yon. Kasi when God sets you free, you will be free. And indeed, ang makakapagpalaya sa iyo ay ang Diyos. If you are in the middle of your Egypt season ngayon, tumakbo ka sa Diyos, papalayain ka niya, and when He sets you free, you will be free indeed. Pwede bang palakpakan natin si God? Now, another is, you might be in your wilderness season right now. Can you say wilderness? Okay? Baka nasa wilderness season ka ngayon. Yung unang preparation sa kanila ay Egypt. So that kapag pinalaya sila, makita nila yung difference ng kalayaan at saka bondage. Ang problema, after Egypt, nung nabiyak po yung Red Sea, akala nila tapos na. Why? Yung pala, it will be excruciating. It will be painful. Life in the wilderness. Sino sa inyo rito, wag na kayo magtaas ng kamay, kilay na lang. You feel like nasa gitna ka ng wilderness mo ngayon. May problema kayo sa finances, sasabay pa yung health, may problema kayo sa kapitbahay nyo, may problema kayo sa relationship, may problema ka sa asawa mo, may problema ka sa anak mo, may problema ka sa ka-classmate mo, may problema ka sa teacher mo, yung pala ikaw ang problema. Joke lang po yan. So, why I'm saying this, you might be in your wilderness season today, and that wilderness is meant not to destroy you. Your wilderness season is meant para lalo mong maintindihan. Alam niyo po ba, I've shared this before. Kaya sila paikot-ikot sa wilderness, they are driven by water and they are driven by yung pinakaunang drive nila ay yung water at saka pagkain. Kasi pansinin niyo po, lalong-lalo na yung tubig. Alam niyo po ba na pwede kayong hindi kumain ng 40 days at mabubuhay ka pa rin? Tapikin mo yung katabi mong kasing katawan ko, pakisabi, ikaw 50 days katulad ni Pastor. Kahit 50 days si Pastor hindi kumain, maraming store, maraming store fats. Huwag niyo po kaming pagtawanan, nakakasakit po kayo ng damdamin. Okay? So sa mga katulad namin, kami po kahit 50 days atang hindi kumain, buhay pa rin kami, Pastora Joy. Pero alam niyo po ba, kapag nasa wilderness ka, ang tubig ay napaka-importante kasi kapag hindi ka uminom ng 3 days, pwedeng ma-dehydrate ka. At kapag na-dehydrate ka, maapektuhan yung vital organs nyo. How much more kapag nasa disyerto ka? Kaya their primary drive, yung primary drive nila ay tubig. Alam niyo po ba ang gagawin ng Diyos? Kunwari, balikan ko lang nandito sila. Ang kanilang promised land ay eto. Alam niyo gagawin ng Diyos? Malapit na sila. Ang gagawin ng Diyos, ilalagay niya yung tubig dito. Ilalagay yung tubig dito. Tapos, ilalagay yung tubig dito, palayo ulit, kaya paikot-ikot sila for 40 years. Ang 40 days ay naging 40 years. Bakit? Alam niyo po ba, hindi ito dahil hindi nila alam. Remember, disyerto ito. Kapag hindi ka uminom ng tubig ng ilang araw, pwede kang mamatay. At sila ay libo-libo ang mga tao na to. So pag hindi nakainom ito, mamamatay sila. Kaya ang mangyari, instead na nandito sila, papunta sila dito, ilalagay ng Diyos kapag tumigas ang ulo nila. Kapag puro sila reklamo, ilalagay ng Diyos dito yung tubig. Nagreklamo pa rin, ilalagay dito. Paikot-ikot sila. Hindi sila makakapunta rito kasi mamamatay sila sa uhaw, mamamatay sila sa init. Tapos ang gagawin ng Diyos, may pillar of clouds. Bakit? Kasi yung pillar of clouds na ito ay destination papunta doon sa tubig. Kaya wala kang choice. Kasi pag lumaban ka sa Diyos, anong gagawin? Wala ka ng tubig, sobrang init pa, walang kaulap-ulap.
Pero yung destination ng Diyos, may tubig dito, tapos may ulap dito. Bakit palayo? Kasi nga, may kinokorek si God. Kung paikot-ikot ka sa problema mo, hindi ko po kayo sa pinapagalitan, no? Kung paikot-ikot ka sa problema mo at ilang taon ka na dyan, baka mamaya palayo ka doon sa path, sa direksyon na gustong pagdalhan sa'yo ng Diyos. Kaya ano ang ginagawa? Nilalayo ka muna para mas maintindihan mo. Kasi pag nilagay ka niya kaagad dito, pagdating mo dito, mga higante, wawasakin ka ng higante kasi hindi ka pa prepared yung faith or pananampalataya mo sa Diyos. Kaya hinahanda ka niya muna. Baka kaya ka pa ikot-ikot minsan, it is because may inaayos pa sa iyo ang Diyos. Tapikin mo naman yung katabi mo, pakisabi sa kanya, magpaayos ka na. Para di na magtagal. Okay? Kaya pansinin nyo to, kapag may mga delayed sa buhay natin, it is not because madamot ang Diyos. It is because pinoprotectionan ka niya. Kasi pag minadali mo at hindi ka pa handa, wawasakin ka ng mga bagay na gusto mo. Ayaw ng Diyos na mawasak ka. Kaya sa simula pa lang, pinoprotectionan ka niya. Ganyan pa rin magmahal ang Diyos na meron tayo. Kaya ano ang mangyayari? Kapag naramdaman nila na nandito ito yung kanilang destination, ilalagay ng Diyos dito palayo. Nagreklamo pa rin, palayo. Nag-away-away, palayo. Until ikot sila. Your wilderness season is not meant to hurt you, to destroy you. Your wilderness season is meant para makita mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Another is, after nito, ano ang preparation nila? So ang unang preparation ng Diyos, under sila ng bondage. They need to obey. Under sila ng wilderness. Kailangan yung suffering na ito ay vital para mas lalong umayo sila. Then after this, dumating yung Canaan. Alam niyo po ba, pagdating nila sa Canaan, may problema na naman. Bakit? Hindi sila titira lang sa Canaan. Kailangan i-drive nila paalis yung mga tao sa Canaan. Kasi yung Canaan ay puno ng mga higante. Pero alam niyo po ba, nung time na yon, are you facing giants in your life today? Same with the Israelites, they were facing their giants. Ang pinace nila yung mga kalaban nila. Pero every time na may giants sila, lagi silang iiyak kay God. Church, every time na may giants ka, every time na may problema ka, every time na nasa gitna ka ng pinaka-imposibleng buhay mo, ano ang kailangan mong gawin? Lumuhod ka sa Diyos. Kadalasan kapag may giant, anong gagawin mo? Kadalasan ang ginagawa mo, pataasan ito. Pero sa Diyos iba, lumuhod ka. Kasi hindi mo kailangan maging pinakamataas, ang kailangan mo pinakamababa. Kapag nakaluhod ka, ang nakikita ay ang kalakihan ng Diyos at kaliitan mo. And that is the time you are decreasing and God is increasing. Church, sa gitna ng problema mo, huwag kang magmayabang. Huwag mong taasan. Huwag kang magkaroon ng pride. Lumuhod ka. Ang kneeling down is a picture of humility na kung saan mababa ka, mataas ang Diyos. Wala yung pride ko, pero kapangyarihan mo ang may kita sa buhay ko. Every time you are in this position, you are destined to win every battle in your life. Pero kapag may kaaway ka, niyabangan mo, nag-away kayo, nagsabihan kayo masasakit na salita, nagsiraan kayo sa Facebook, alam niyo ang nangyari, tatagal kayo sa wilderness. There are times na ang battle ay hindi na pananalunan sa away. Ang battle ay hindi na pananalunan sa Facebook. Ang battle ay napapanalunan sa isang kwarto na kung saan iiyak mo sa Diyos, iluluhod mo sa Diyos yung problema mo sa anak mo, yung problema mo sa kakapitbahay mo, yung problema mo sa katrabaho mo. May mga time ang mga battles ay hindi na pananalunan sa away, napapanalunan sa pag-iyak, pagluhod at pagdepende sa Diyos. Bakit? Ang Diyos kasi ang lalaban para sa iyo. Pwede bang palakpakan natin si God? Oftentimes, God prepares you by creating wonderful stories out of you. So lahat pala ng Egypt moment, lahat pala ng wilderness, Canaan moments are crucial to prepare you. Bakit? Kapag piniprepare ka ng Diyos, nagkikreate ang Diyos ng pinaka-wonderful, pinakamagandang kwento sa buhay mo. Oftentimes, kadalasan daw, yung kapag piniprepare ka ng Diyos, kapag binigay daw kaagad lahat sa iyo, hindi mo ma-appreciate yung mga bagay na meron ka. Pero kapag napagdaanan mo yung hirap ng buhay mo, lahat ng bagay ay na-appreciate nyo ngayon. Kaya sa mga nandito ngayon, sa mga kabataan, may mga time we look at things na meron tayo lahat. Pero alam nyo ba, kapag may pinagdaanan ka, kapag may conflict ka, kapag meron kang pinagdadaanan,
God is molding you. God is preparing you for a better version of you. The most beautiful stories oftentimes comes from the love and compassion of God. Alam niyo ba yung time na walang-wala ka na, iiyak ka na lang kay God, Lord, hindi ko na kaya. May mga time ba dito, years ago, na kung saan hindi mo alam kung paano kayo kukuha ng pambayad ng tuition ng anak mo, bang, all of a sudden, nag-provide si God. May tumawag sa'yo, may nag-bless sa inyo. May mga time ba rito, years ago, wala kayong makain, bigla na lang may nag-bless sa inyo. May mga time ba na wala kayong pambayad, bigla na lang pagbukas ng cabinet, may nakita kang pera. Bakit? May mga time na kung saan, nung walang-wala ka, mararamdaman mo yung pagmamahal, yung compassion, pagyakap sa iyo ng Diyos. You will never go wrong kapag nagpasakop at sumunod ka sa Diyos. Now, in verse 9, sabi ron, know therefore that the Lord your God is God, the faithful God. I want to underline the word there, the faithful God who keeps covenant and steadfast love to 1,000 generation. Ibig sabihin nito, ang Diyos ay hindi magkukulang sa iyo. Nauna na ang Diyos. Parang ganito yung buhay ng tao. May ginagawa ka pa lang, nakita na lahat ng Diyos. Papunta ka pa lang yung common na sinasabi ng mga Pilipino, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Papunta ka pa lang, na-prepare na ng Diyos sa lahat sa buhay mo. I like this in Deuteronomy chapter 7 verse 1. Umusod lang tayo doon sa taas. Alam niyo po ba sabi ron, when the Lord your God brings you into the land that you are entering to take possession of it and clears away many nations, sabi ron, when the Lord your God brings you into the land. Nasaan po sila nung time na to? Nasa promised land. Ay, nasa wilderness. Pero ano ang nakalagay rito? It's a future tense. When the Lord your God brings you into the land. Church, ganito ang larawan dapat ng isang Kristyano. Nasa gitna ka pa lang ng wilderness mo, paniwalaan mo na nakarating ka na sa promised land na binibigay sa iyo ng Diyos. Nasa kalagitnaan sila ng promised land, nasa kalagitnaan sila ng wilderness. Pero anong sabi? When the Lord your God brings you into the land. So ibig sabihin, hindi ito option na hindi kami makakarating. Walang option na hindi kami makakarating kasi kapag ang Diyos ang sumama sa iyo, makakarating ka. Kung ang Diyos ang kasama mo sa lahat ng problema mo, mapagtatagumpayan mo. Sa may mga estudyante na nandito ngayon, may mga time hindi mo alam kung makakapagtapos ka, pero nakapagtapos ka, Faith. Naalala ko si Faith. So at nakapag-take ng board exam, nakapasa. And I really believe, alam niyo po ba ang crucial moment ng isang tao talaga, obedience sa Diyos. Ibig sabihin, you cannot control the situation. You cannot control the environment. The only thing that you can control is yung relationship mo kay God. Kahit na anong gawin mo, hindi mo kayang baguhin ng ibang tao. Hindi mo kayang baguhin yung kapitbahay mo na naninira sa'yo. Hindi mo kayang baguhin yung mga katrabaho mo na sinisiraan ka. Hindi mo kayang baguhin yung mga ibang tao na may plano sa'yo. Isa lang ang kaya mong kontrolin, yung relasyon mo sa Diyos. At kung may relasyon ka sa Diyos, walang makakasakit sa'yo. Walang makakawasak sa'yo. Kaya nga, nasa gitna pa lang sila ng wilderness. Pero ano ang sabi? When the Lord God brings you. Kaya ang gustong sabihin sa iyo ng Diyos, makikita mo matatapos ang lahat ng problema mo. At ang lahat ng kwentong ito ay para mag-glorify ang Diyos. You are facing your battles, your giants today. But at the end of the day, makikita mo wala kang battle na hindi ka mananalo. Pero yung gitna pa lang ng battle ay panalo ka na kasi na-experience mo ang Diyos sa kalagitnaan ng battles mo. There are times that you don't need to see the victory. What you need to see is who is the one who is with you during your battle. Kasi yung assurance lang nakasama natin ng Diyos during our battles, panalo ka na. Ang ganda, no? When the Lord your God brings you into the land, hindi pa sila nakarating, pero nakita na, makakarating kayo. And when the Lord your God gives them over to you, I like this point, when the Lord your God
gives them over to you. Alam niyo po ba, pagdating nila doon, malalakas na bansa ang kalaban nila. Ang kalaban nila ay mighty warriors, trained warriors. Pero sila, alam niyo po ba kung sino itong mga to? Sila po ay mga slave galing sa Egypt na nag-wander sa Promised Land. Tingnan niyo, ang kalaban nila trained. Ang kalaban nila ay may mga armor. Ang kalaban nila ay napakadaming mga equipments panglaban. Sila, ang hawak lang nila yung pangako ng Diyos na kung saan when the Lord your God gives them over to you, ibibigay ng Diyos. Today, they might be persecuting you. Today, they might be hurting you. Today, they might be throwing lies against you. Ngayon, siguro puro kasinungalingan ang naririnig mo. Siguro puro paninira ang naririnig mo. Pero someday, makikita ng lahat ng tao kung sino ang tama. Bakit? Minsan hindi mo kailangan mag-explain. Ang Diyos ang magpapakita through circumstances kasi hindi natutulog ang Diyos. Makikita na lang ng ibang tao kung paano kumilos at makikita nila na kapag merong Diyos, hindi ka matatalo sa lahat ng laban mo. Pwede bang palakpakan lang natin si God? It's a future tense. And as you all know, narinig nyo naman tong kwentong ito sa Bible, narinig nyo, nabasa nyo, yung kwento na kung saan, yung dahil nangako ang Diyos, ano ang nangyari? Nung time na palubog ng araw, the sun stood still, hindi lumubog yung araw. Nung time na matatalo na sila, may nagbagsakan ng mga malalaking bato at namatay yung mga kalaban nila, hindi sa espada nila, dahil sa bato. Ano ang gusto kong sabihin sa inyo? May mga time, hindi mo kailangan gamitin ang lakas. Hindi mo kailangan gamitin yung Facebook. Ang kailangan mong gamitin ay ang pananampalataya at pagsunod mo sa Diyos. Ito ang pinaka-effective na sandata para mapanalunan lahat ng laban nyo. God, when the Lord God gives them over you. The problem is, hindi ko alam kung kailan matatapos yung problema nyo. Hindi ko alam kung kailan nyo mababayaran lahat ng utang nyo. Hindi ko alam kung kailan marirestore ang relationship na nasira sa pamilya nyo. Hindi ko alam kung magbabati kayo ng inyong pamilya. Pero isa lang ang sigurado, mangyayari ito. Kasi nasa gitna ka ng purpose. Nasa gitna ka ng malaking plano ng Diyos. Do not give up. Do not quit. Continue your battle. In verse 10 and 11, sabi rito, and repays to their face those who hate Him. By destroying them, He will not be slack with one who hates Him. He will repay him to his face. You shall therefore be careful to do the commandments and the statutes and the rules that I command you today. And number 3, He will use us. Ganda no, kanina, pinili tayo ng Diyos. Kung ikaw ay nalulungkot, you feel wala kang value, wala kang worth, teka lang, minahal ka ng Diyos. Hindi ka man minahal ng ibang tao, pakiramdam mo, pero yung Diyos yung kakampi mo, pinili ka niya. Nung pinili ka niya, ipiprepare ka niya. And oftentimes, ang preparation ay testings, trials, to become a better version of you. Tingnan mo yung mga may edad, hindi po matatanda ang may edad, na nagtagumpay. Tanungin nyo yung mga successful dito. Alam nyo po ba, hindi sila naging successful overnight? They had testings in their lives. Pero lumaban sila. It's not an option to quit. It's not an option to stop. It's not an option to withdraw. Hindi option to malikot. Ang only option ay sumunod sa Diyos. Wag kang bibitaw sa pananampalataya mo sa Diyos. In verse 10, and repays to their face to those who hate Him, nabasa ko na kanina, you shall therefore be careful to those who commands and the statutes and the rules that I have commanded you today. And because you listen to these rules and keep and do them, the Lord your God will keep with you the covenant and the steadfast love that He swore to your fathers. Gagamitin ka ng Diyos. Pakitapik naman yung katabi mo, pakisabi sa kanya, gagamitin yung buhay mo ng Diyos. Alam niyo po ba, yung pinakawasak na babae sa Bible, the woman in the well, pag binasa niyo yung kwento sa John chapter 4, mahaba po kasi yung John chapter 4, pag binasa niyo yung kwento na yon, ay lahat halos ng tao sa community tinanggap si Jesus Christ. Alam niyo yung ginawa niya? Kwento niya lang yung encounter niya kay Jesus. He will use you. Yung demon-possessed man na nagsimula ko ng kwento kanina, sabi niya kay Jesus, Lord, pinalaya mo ako sa bandages ko.
Pinalaya mo ko sa lahat ng daladala shackles o yung aking bandages. Lord, isama mo na ako. Alam niyo, sabi ni Jesus sa kanya, hindi. Dito ka lang. Ikwento mo yung naranasan mo. Alam niyo po ba nung time na yon, halos yung buong isla or community na yon ay na-encounter si Jesus because of the story of the demon-possessed man. If the demon-possessed man and the woman in the well ay napakamakasalanan at ginamit ng Diyos, ikaw pa kaya gagamitin ka ng Diyos kapag sumunod ka sa Kanya? Blessing, it's always blessing to those who will obey. I like this part, sabi rito, God choose and prepare us for Him to use us to be a blessing and show love and compassion to others. Sabi rito, ay pinili tayo ng Diyos. Ipiprepare tayo ng Diyos para maging pagpapala tayo at mapakita sa ibang tao yung pagmamahal at compassion na meron ng Diyos sa buhay natin. Gustong-gusto ko po ito. Now, para lang ma-connect ko sa New Testament, kung gaano tayo kamahal at yung compassion ng Diyos ni Jesus ay nasa atin. I want to use this cross verse in Matthew chapter 9, verse 36, in the New Testament. Ito po yung time na kung saan Jesus look at the Jerusalem. When He saw the crowds, He had compassion. Can you say the word compassion? Tingnan nyo, when He saw the crowd, He had compassion for them because they were harassed, helpless, like sheep without a shepherd. Church, gusto ko lang ipakita. Sobrang ganda. This might be a short slide lang. Pero nung nakita ni Jesus yung crowd, He had compassion. Why? Because of three things. They were harassed, they were helpless, and they were sheep without a shepherd. Gusto ko lang balikan po ito. Ano yung situation natin? Ano po ba yung situation natin? Our situation, we are harassed. You might not be harassed lahat ng mga nandito ngayon. Pero meron po ba ritong may pinagdadaanan kayo ngayon? You feel like there are pressured left and right sa buhay nyo. Sa mga nagtatrabaho na nandito, para bang sobrang pressured ka ngayon and you feel like yung mga kasamahan mo or yung mga pinag-uutangan mo, yung mga concern mo, you are attending this church, pero kapag Monday to Friday, haras na haras ka. May mga ganun po, wag na kayong magtaas ng kamay. Meron po ba rito, Sunday, ang relaxation mo, Sunday, naiiyak mo lahat kay God kasi hindi lang alam ng tao yung pressure mo, Monday to Friday. Kala nila nakangiti ka, pero Monday to Friday, haras na haras ka. You don't know kung mamimit mo yung deadlines. You don't know kung may trabaho ka pa next month. Walang assurance. You don't know kung ano yung possible na mangyayari sa buhay mo. You don't know kung sino yung kakampi at kalaban mo sa trabaho mo, sa business mo. Yung business mo, haras ka na rin. Bakit ang daming demand ng mga customer mo? People just don't know, pero yung pressure ay napakabigat na parang dinidiin ka ng pressure mo and yung mga pressure mo. And if you just shout, cry, Lord, nahihirapan na ako. I'm not saying lahat kayo ganito, but there might be 10 people inside this room. Or maybe 20 people, you are pressured. Sobrang pressured ka. And there are times na kung saan yung worry mo ay pabigat. When you look at your children, paano ko masusustain ito? Paano ko mapoprovide ito? When you look at your health, Lord, may mga nararamdaman ako. I really feel harassed today. Kaya alam niyo ang ginawa ni what Jesus did? What Jesus said? He had compassion. Another, helpless. Are you in a helpless? Ano ang sabi? They were harassed and helpless. Alam niyo yung larawan ng helpless? Yung gusto mong gawin pero wala kang magagawa. Are you in a helpless situation? Let me give you an example. Yung parang helpless ka kasi ang dami mong gustong gawin sa anak mo
pero parang magkaibang mundo na kayo. Interesting. May mga ganun po ba sa inyo? Pansinin nyo, no? Dati, sayang wala rito yung picture, nung 1984 daw, 40 years ago, 1984, I had a picture, hindi ko lang po nalagay dito, yung pamilya lahat nagpipray. Sa mga nasa 40s to 50s, may mga kaidaran ba ako rito na 40s? Pakitaas naman yung mga 40s dyan. Yan, yung mga kaidaran ko. And 50s, mga nasa 50s. Pastor, nalalaman yung mga edad. No? Wala naman ganyan, Pastor. Patapos na lang yung preaching mo. Nang bibisto ka pa nang bubuko ka pa. Sa mga kaidaran ko na nasa 40s, 50s, nung mga 1980s daw, ang pamilya lahat nakaganon. Kapag kumakain. Ngayon daw, lahat ng pamilya nakaganon. Lahat nagsi-cellphone habang kumakain. Alam niyo po ba, sa mga magulang na Kristyano, you are helpless. You wanted to change this culture, pero hindi mo na mabago. Tapos, kapag pinigilan mo silang mag-gadget, sila pa yung galit. At ang feeling nila, wala akong kalayaan. Yung ibang nakakangiti, yung ibang humingiti, no? Bakit mo ko pinagpapawalan? Hindi, sa mga kabataan, hindi niyo po ako kalaban. Okay? So, pinapakita ko lang sa inyo, yung mga parents, there are times that you feel helpless. Bakit? May mga gusto kang gawin at feeling mo, helpless ka na kasi hindi mo na mabago. To the point na tumigil ka na nga kasi iniisip mo pa lang, ayoko na ng away. Ayoko na ng stress. Yung parang nag-iisip ka pa lang, sasawahin ko ba kasi magsasagutan na kami? Wag na lang. And that is a picture of helpless. Why? Because tinitigil mo na lang, hindi mo na lang gagawin kasi ayaw mo na ng gulo, kasi gusto mo na ng peace. Not because ayaw mo siyang i-correct, but you wanted peace kasi mag-aaway lang kayo, magkakagulo lang kayo, magsasagutan lang kayo. Ano ang gagawin? May mga time you feel helpless. You don't know what to do. Hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo. Kapag sinabi mo to, mag-aaway kayo. And even in your relationship sa marriage, even yung relationship mo sa trabaho, do you feel helpless today? I have a good news. Alam ng Diyos that you are helpless. Ganda nung Matthew chapter 9, no? Nung nakita niya yung crowd, and we are part of the crowd. Anong naramdaman niya? They are harassed. Pressured. Maybe some of you are in a routine life na magtatrabaho, magbi-business, pagod, blah, 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 harass ka talaga, tapos helpless. Ang ganda ng verse, no? When Jesus saw the crowd, they were harassed, helpless. Hindi man kayo, pero there might be some of you, you're helpless. I want to end with the last slides na, if the music team can usher me in the keyboard or in the music. Harassed, helpless, hopeless. Can you say hopeless? Yung hopeless, yung para bang bumigay ka na, Lord, ayoko nang mangarap. Kasi hindi naman mangyayari. I like a story in yung Shunammite woman. Nung na-encounter niya yung prophet ni God, sabi niya, magkakaroon ka ng anak. Sabi niya, wag niyo na po akong bigyan ng false hope. Kasi sanay na po ako tinanggap ko na, wag niyo na po akong bigyan ng false hope. May mga time, are you in a side na tumigil ka ng mangarap? Tumigil ka na mag-hope? Kasi hindi naman mangyayari. Lord, ayoko na. Hindi naman talaga mangyayari. Pero what if ang gustong sabihin sa'yo ng Diyos, anak, magkaroon ka ulit ng pag-asa. Mababago yung anak mo. Mababago yung asawa mo. Mababago yung finances mo. Mababago yung trabaho mo. You cannot control your surrounding. You cannot control people. But you can control your emotion. You can decide kung tatalikod ka o lalaban ka sa battle mo. Ladies and gentlemen, ngayong araw na ito, ibalik mo sa God's purpose at yung compassion sa iyo ng Diyos. Kaya nga, Matthew 9, sabi kanina, when God looked at them, He had compassion. Why? They were harassed, helpless, hopeless, a sheep without a shepherd.
What if God wants to tell you right now, anak, nakalimutan mo ako yung shepherd mo? May mga time na overwhelmed ka ng problema mo, na-overwhelmed ka ng trabaho mo, na-overwhelmed ka, napipressure ka sa bigat ng nararamdaman mo. Go back to your shepherd. Alam niyo po ba, I want to end with this. Alam niyo, our situation kanina, we are harassed, puro H. We are harassed, hopeless, helpless. Pero alam niyo po ba anong ginawa ni Jesus? He seek us. Hinanap niya tayo. Tapos nung hinanap niya tayo, He saved us. Our situation were all H. Harass, helpless, hopeless. Pero anong ginawa ni Jesus? The 3S. Hinanap niya tayo, He seek us. Niligtas niya tayo, He saved us. At eto pinakagusto ko, hindi ka lang niya hinanap, hindi ka lang niya binigyan ng kaligtasan. He is offering a shepherd sa buhay mo. Anak, ako mag-aalaga sa'yo. Ako ang yayakap sa'yo pag nalulungkot ka, kapag frustrated ka, kapag helpless ka, kapag depressed ka, kapag malungkot ka, kapag may narinig kang negative criticism, kapag nakaparinig ka ng paninira, anak, I am welcoming you into my arm. Sa akin ay magkakaroon ka ng kapahingahan. Church, Diyos, ito ang pangako sa iyo ng Diyos. Pwede bang palakpakan natin siya? Pwede po bang maimbitahan ng iba na tumayo as we end this with a prayer? Lord, maraming salamat. Lord, thank you for what you are doing. Can I just invite everyone to close your eyes and bow their heads? Kung ikaw yung tao ngayon, you feel like ang daming negative thoughts sa'yo ngayon. You are a failure. You are a loser. Lahat ng business mong tinayo, nagsara. Yung trabaho mo, hindi mo alam kung meron ka pa bukas. Pero gustong i-remind sa'yo, anak, I chose you. I love you. You are my treasured possession. No one is looking at you. If you are that person today, can you just say to yourself, Lord, sa'yo ako maniniwala. Mas sa'yo ako makikinig. Lord, magpapagamit ako sa inyo. Lord, I thank you. Lord, bless all these people. Remind them of your word. That you chose them. That they are loved. Lord, when they feel like failure sila, ayaw na nalang magsimula kasi malulugi rin, Lord, sumuko na sila. Pero ngayon, Lord, it's a reminder, God, pinili mo kami. And if you feel like nasa second point kayo, prepare. Nasa gitna kayo ng Egypt, bondage, slavery, or wilderness. Nasa gitna kayo ng testing nyo. God wants to tell you, I'm just preparing you kasi I want you to be a better. No one is looking at you. If you are that person today, ikaw yung maraming pinagdadaanan na wilderness ngayon, pwede bang pakitaas yung kamay mo if you are that person? Lord, ako yun. Lord, palayain mo ako, God. Lord, bring me to my promised land. Bring me to my Canaan. And Lord, I will obey and I will trust you. Lord, you see their hands. And if you are that person today, Lord, lalo kong magpapagamit sa'yo. I will use me, God. Nandito ako. Gamitin mo ko, God, na ikwento yung kabutihan mo sa buhay ko. Lord, I thank you for the lives of these people. Lord, you see their hands. Most importantly, you see their hearts. You see their soul. You see everything in their life. Lord, ngayong araw na ito, i-comfort mo sila sa malaking plano na gagawin mo sa buhay nila. Remind them of their purpose. Remind them, God, of your plans, God. Bless them. Lord, remind them that you are here to seek, save, and to become a shepherd to everyone na nandito ngayon. Lord, bless us. We thank you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede bang palakpakan natin si God? At makakaupo na po tayo.